Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 8. Unang Korinto, Kabanatang 8. First Corinthians 8, verse 1. Now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge pops up, but love builds up. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by God. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. At humihingi po kami ng gabay sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan kami ng talino paano maunawaan po ang inyong mga katotohanan upang maipamuhay po namin ito at maging dalisay ang aming mga buhay habang nandito kami, habang inihintay po namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangalan, ito po yung aming dalangin. Amen. Ang piyesta ay nagiging kontrobersiya, nagiging kagulumihanan sa Kristendom kung ang piyesta ba ay pwedeng puntahan, pwede ka bang imbitahin, o pwede ba akong maghanda sa piyesta. Ngayon pag-usapan po natin. Ang 1 Corinthians 8, ang ginagamit po na pahina o parte ng Biblia na ginagamit para pag-usapan at talakayin ang patungkol sa mga piyestas. Ganon din po yung linya sa Acts 15, kung ano po yung mga pinagbabawal para sa mga hentil. At ang chapter 8 ay nakatuon sa ganung usapin, kaya tatalakayin po natin, ang piyesta ba ay pwede at hindi. Hindi ko matatapos po lahat, hanggang verse 3 lang po ako. Yun lang po yung aking binasa, yun lang po yung aking aabutin sa umagang ito. Pag-usapan po natin food concerning to idols. Meron po itong tatlong bahagi. Concerning the knowledge, concerning the reality, concerning the implications. The knowledge, the reality, and the implications. Yun po yung mga pag-uusapan po natin sa aklat po ng Unang Korinto, Kabanatang 8. Yung unang punto is 1 to 3, yung susunod is 4 to 6, and then yung susunod na punto will be 7 hanggang matapos po ang chapter 8. Parang madali siyang pag-usapan, madaling talakayin, simply back up with Acts. Pero may kakaibang punto si Paul in connection with Acts. And should I do it? Should I not do it? Sana makatulong po ito. But it don't encourage you na kayo ay magpiesta. Ano po, baka maghanda kayo ng piesta tapos sa linggo sabihin nyo, absent kayo kasi may darating kayong bisita kasi piesta. O nagpuyat kayo ng Sabado, di kayo makarating ng Linggo kasi piyesta. Malalaman at maintindihan po natin ang mga bagay. Subukan po natin may aabutin po yung mga bagay na gano'n. Ayon po sa chapter 8 verse 1, sabi niya, now concerning food offered to idols.
um, mukhang kasama ito sa sulat at naisitanong ng mga taga Korinto kay Apostol Pablo. Pero, hindi lang siya ganun kasimple yung kanilang tanong dahil may kadugtong po siya. Hindi ko po alam kung yung ESV ay kung mapapansin po ninyo, meron siyang quotation mark. Napansin niyo ba yung susunod pong linya? Sabi po niya, we know that, tapos all of us possess knowledge. Ganon di ba yung hawak ninyo? Mayroon siyang quotation mark. Quotation, tama ko, no? Meron ba? Meron. Pare-pares po tayo. Kasi baka yung study Bible lang po yung meron, ano. Yung Tagalog kasi wala. Ano po, yung Tagalog na nandito, ang bago ngang Biblia, hindi po niya nilagyan. Dahil pinagtatalunan po yung part na yan, kung yan ay kasama sa sulat, kaya yung quotation sabi na all of us possess knowledge, meron siyang quotation mark. Ang tinatanong at pinagtatalunan, whether that line ay kasama sa simpleng sulat ni Apostol Pablo o kasama ito sa sulat ng mga taga-Korinto kay Apostol Pablo. Ayon sa maraming mga nag-analyze po ng sulat, mukha daw, karamihan po sa kanila ang sinasabi, yung all of us possess knowledge, galing daw ito sa linya ng mga taga-Korinto. Kaya merito po yung sa pinagtatalunan ng chapter 8. Ibig sabihin, yung issue patungkol sa lahat ng fiestas o food offered to idols, hindi po lahat nakalagay sa chapter 8 ng 1 Corinthians. Hindi ito exhaustive na iniligay lahat yung usapin patungkol po dito. It seems na gustong talakayin ni Apostol Pablo yung food offered to idols, tapos may kasama siya, all of us possess knowledge. Ito po yung gusto niyang talakayin at gusto niya po itong kuhanin sa buong chapter 8. Kaya, minsan madaling i-apply, bawal kainin yung inalay sa mga Diyos-Diyosan. Malalaman po natin how it works. Paano ba yung pag-aalay sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Korinto? Anong implications po nito? Bakit sila nag-aalay? At bakit sila nagkaroon po ng ganitong issue? Kaya pag-usapan muna natin yung patungkol sa kaalaman po nito. Sabi na doon sa verse 1, now concerning food offered to idols. Ito meron silang pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Roman and Greeks had so many gods. At marami silang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Ayon sa mga nag-aral o nagsaliksik, halos lahat ng mga bagay meron silang ideya patungkol sa Diyos-Diyosan. Pero hindi po ito kamukha ng mga Hindus. Ang Hindus ang pinakamaraming Diyos-Diyosan. Kung ang Pilipino ay may anito na tinatawag nila, o tinatawag natin, meron tayong anito, hindi natin tatalunin ang mga Hindus dahil ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay aabot ng libo-libo, milyon-milyon sa dami. Maliban pa doon sa kanilang mga Diyos. May Diyos na daga, may Diyos, etc., etc. Ang sikat na Diyos sa mga Greko ay si Zeus. Tapos nagkaanak si Hercules na pinanood natin at lagi nating pinapanood, etc., etc. Si Dionysius, si Artemis. Ito po mga halimbawa ng mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Korinto. Kasi sakop sila ng Grekong mga grupo, kaya sa kanila, ito yung mga paniwala. Pati si Poseidon ay sa kanila din. Kaya kung nakakapanood po kayo ng cartoons o nakapanood kayo nung Hercules, marami kayong maririnig ng mga pangalan na paniwala at sinasamba ng mga Greko. Ngayon, anong connection ng food offered to idols?
Anong concern natin dyan, Pastor? Anong naging problema nila? Tandaan po natin, Roman world na po ito sa panahon ni Paul, pero yung Corinto, syempre yung sistema niya sa kanyang mga Diyos-Diyosan at sa kanyang mga pagsamba at kanyang religious activity ay mayroon pa rin kaugnayan sa kanilang mga religious belief. Hindi dahil nasakop sila ng Rome, magbabago na yung kanilang mga sistema sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Parang ang Pilipinas na nasakop tayo ng mga ng Espanya. Pero yung mga Diyos-Diyosan na mga Pilipino, ganun pa rin. Hindi naman nila nabago yung sistema sa Benguet. Hindi naman nila nabago yung mga sistema sa ibang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganun pa rin yun. Nasakop tayo ng Amerikano, we have changed. Nagkaroon tayo ng ideya patungkol sa salita ng Diyos. Nakabuksan ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero yung sistema pa rin ng Pilipinas, ganun pa rin. Ang religious part nito ay ganun pa rin. Nabago yung mga nagkaroon ng tamang o mga ideya patungkol sa pagsamba. Nasakop din tayo ng mga Hapon. Pero hindi naman tayo sumamba sa araw. Pati tayo sumamba sa alinmang emperador ng mga Hapon o ng mga diktador ng Pilipinas. There are some, yes, na halos sambahin nila ang presidente kung sino yung paborito nilang presidente, and they will fight for him. Kahit na mali-mali ang gusto niyang gawin, they still follow. Pero ganun pa man, ang pangkaraniwang mga tao sa Pilipinas, yung kanilang religious belief ay nananatili. Kahit nga yung pamahiin, pahirapan tayo. Pag may patay, bawal maghatid. Di mo pwedeng hatid yung bisita mo. Kailangan doon ka lang, di ka alis. O bayaan mo siyang umalis. Ang totoo nung bawal din magsundo. Kahit na maligaw-ligaw ka. Alam mo, buti na lang may cellphone, ano. Pag pupunta ka doon sa patay, saan po yung patay? Sasabihin sa'yo, may pinuntahan kami patay minsan. Sabi nung kausap namin, Pastor, may makikita po kayong karatula sa labas. O di highway po yun. Nakita namin naman yung karatula doon sa labas. Namatay na si ganito. Kaya lang, mahaba-haba na tinatravel namin, wala nang karatula, no? May bahay pa ba kasunod dun? Yung kakilala namin, hindi kami masundo kasi bawal magsundo. Buti may cellphone. Sabi niya, baka hindi pa kayo nakakarating sa amin kung wala pa kayo nakikita ulit ng karatula. Sabi namin, Pastor, puro bukid na to. May tao pa ba dito? Susunod pa ba dito? Pagkatapos ng bukid na to, may bahay pa. Sabi na, baka hindi pa kayo nakakarating sa amin. Sige, sumulong kayo. Ang problema na yun, paano kami liliko pabalik? Alam niyo naman yung bukid, ang lalim. Tapos yung kalsada, halos kasya lang yung isang sasakyan tsaka isang tricycle. We would go back kung nagkamali kami ang nadaanan. Hindi mo naman pwedeng iatras dahil hindi naman diretso yung kalsada, lumiliko. Alam niyo yan? Bakit hindi ko siya pwedeng sunduin sa labas para makarating sa bahay? Bakit hindi ko siya pwedeng ihatid para hindi siya bastusin paglabas? Basta rules yun. Pati nagbabasag ng banga. Dapat magbasag ka ng banga paglabas ng patay, babasagin yung banga. Tanong, anong mauna, yung ulo, yung paa? Lahat yun may rules. Anong uunahin natin? Pag inuna yung mauuna yung ulo, mauuna yung paa. Baka kala nyo basta binubuhat po sa punerarya yun. May instruction po yun anong mauuna. Kasi kapag nagkamali daw, babalik yung patay. Pero umiiyak ka, bakit siya umalis? Pag bumabalik, ayaw mo naman siyang bumalik. Tama yan, no? Tapos sasabihin, kinikilabutan ako, nandito yata yung kaluluwa niya. Alam nga, pamahin at inimbento ng mga tao. At iba-iba, dapat yung ataulig, sakto, kapag lumuwang, may sasama siyang isa. Pagka may hawak siyang pera, ipadala mo. Kung 100 lang. Pag 1,000, palitan mo na lang 100. Bakit? Kukunin ng sepulturero yung 1,000 eh. Akala ko padadala mo yan. Mga kapatid, minsan nakala na, Pastor, pamahiin nila yon.
Tayo meron din eh, nadadamay tayo, bawal magwalis. Kahit ang mahirap pa naman sa Pilipino, pag pinakain mong butong pakwan, ikakalat niya dun sa sahig. Ngayon, bawal mong walisin yun. Yung bisita naman makalat. Di man niya ipunin yung pinagkain ng butong pakwan, yung balat ng candy, itatapon niya rin dun. Isipin niyo lahat yung problema na yon. Kaya nga pag pinag-usapan natin yung mga taga-Korinto, Pastor, ano ba naman mga yan? Hindi na alam ginagawa. Alam po nila actually. Kaya yung next segment po nito, ay yung last part po nung chapter 8. Yun po yung tatalakayin ni Apostol Pablo. Pero pag pinag-uusapan natin yung food offered to idols, ito po yung ang ginagawa nila ganito. May tatlong bahagi po yung pag-aalay ng mga Grego sa kanilang Diyos-Diyosan. Yung isang bahagi po ng kanilang alay ay sacrifice para sa Diyos-Diyosan. Yung isang bahagi po nun ay para sa priest. At yung isang bahagi po nun ay para sa nag-alay. Kaya nahati po yun sa tatlo. Para saan ang pag-aalay? Ito po kasi yung idea ng mga Grego. Naniniwala sila na ang paraan ng demonyo o by the way, maliban sa naniniwala sila sa maraming Diyos-Diyosan, naniniwala din po sila sa maraming demonyo. Ang tawag nila ay polydemonistic. Maraming demonyo. Ang technique, ang paraan daw ng demonyo para mamanipulate niya ang mga tao, papasok siya sa pagkain. Ngayon, kapag nakain mo daw yung pagkain na yon, papasok din yung demonyo sa'yo. Kaya po yun yung kanilang paniniwala. Karaniwan, ang mga pangyayaring pong ito, pag-aalay po nila, ay karne ang pinag-uusapan. Meat offering po ito, meat sacrifice o animal sacrifice, ang mga pangyayaring ganito. Kaya sa kanila pong pag-aalay, mag-aalay sila ng karne o hayop para yung Diyos-Diyosan ay sasanib doon sa karne. Tapos palalayasin na yung demonyo doon sa karne. Ngayon, safe nang kainin yung karne. Kaya yung iba iaalay nila sa Diyos-Diyosan. Isang hayop lang po yon. Some parts will be offered sa kanilang Diyos-Diyosan. Usually, animal sacrifices, sinusunog. Yung ikalawang parte ay pagkain po yun nung nag-offering. Yung ikatlo, para sa kanilang priest. Hindi po to priest ng Israel, hindi rin pamukha ng pari ng Catholic. Mga priest po nila, mga pari din ng mga simbahan ng mga Diyos-Diyosan. Ang problema ganito. Bisa kasi parang ang dali lang ng Israel. Ano ngayon, Pastor? Ang dali lang naman yan. May ganyan din naman ng Israel. Totoo, meron pong ganun ng yung Israel. Pero ang Israel, hindi po, wala silang idea, walang ideya na pag nag-alay sila, pinapalayas yung evil spirit sa karne. Ano po, you offer yung sacrifice, uubusin po yun pagkatapos kumuha ng priest ng kanyang part. Naalala nyo, tinutusok yun? Sa panahon ni Eli, may kwento, tinutusok po yun. Pero yung mga anak ni Eli madaya, kasi po pag ililagay yung karne sa isang sisidlan, by chance po yung pagtusok nun. Kung ano yung matutusok niya, yun ang sa kanya. Pero yung mga anak ni Eli, iba. Bago nila ilagay yung karne, nakatusok na yung sa kanya. Naintindihan niyo ba yon? Chosen na yung pagkain niya, yung nakapili na siya, nakatusok na doon sa kanyang pantusok bago ilalagay doon sa lalagyan. Kunwari, tinusok niya. Alam mo yung mga mandaraya doon sa bulahan ng sana wala naman, no? Kunwari, bubunot siya tapos babasahin niya. Kamag-anak niya rin yung nakalista doon. Kahit hindi niya pangalan yung kamag-anak niya pa rin na mababasa. Ganun yung panahon po ni Eli. Pero lahat nung tira po doon, maliban sa makukuha ng priest, susunugin na lahat. Naintindihan po natin. Ang pinagkaiba niya sa Grego, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung parte ng priest, nakahiwalay din naman talaga. Ito po yung problema.
hindi nila nauubos yung pagkain. Hindi nila mauubos yung karne. Hindi po ito kamukha ng mga Levita. Tingnan niyo po ano. Ang mga Levites, they could share food with their co-Levites. Kung makukuha ng priest, kung maraming nakuha yung priest, yung maraming share niya, hindi niya maubos, pwede nang i-impart sa pamilya na at sa kamag-anak na mga Levita din o mga priest din. Problema sa Corinto, hindi naman ganun karami yung mga priest. Hindi naman to by family line yung priest. Kaya yung mismong pare ng Diyos-Diyosan ng taga-Corinto, hindi nila nauubos yung pagkain. Ito na yung problema. Saan pupunta? Yung sobra. Hindi ka mukha sa Israel, susunogin lahat. Naintindihan mo natin, sa Israel, yung tira ng priest, susunogin lahat. Walang ititira doon. Burnt offering kasi siya. Ang mga taga-Corinto, hindi naman by family ang pag-aalay, yung priest. Kung pamilya lang niya yung kakain doon, sobra talaga. May solusyon ang mga priest. At may solusyon din yung mga negosyante. Yung hindi makakain ni priest o nung pare, binebenta sa palengke. Ang maganda, ayon sa kasaysayan, ang templo at palengke ng Corinto halos magkatabi. Ngayon, yung inialay nila, haba ng background ko, no? Yung inialay nila na hindi nakain ni priest, ititinda ngayon sa palengke. Ito po yung problema nun. Misa parang simple lang, ano? O ngayon, pastor, ano ang problema? Kapag yung Kristiyano bibisita sa bahay ni Corinthian Gentile na Kristiyano, bibiling karne sa palengke. Ito ang problema. Hindi na nila alam alin yung inialay na karne at alin yung plain na karne sa palengke. Or, sasabihin sa'yo, itong karne na to ay galing sa temple. Blessed to. Walang demonyo tong karne na to, kaya safe itong bilhin. Kaya ito po yung struggle ng mga Kristiyano. Kakain ba ako sa bahay ng na taga-Corinto na born again? Hindi kaya ito galing sa Diyos-Diyosan? Okay lang sana kung unbeliever to unbeliever is they so proud of that. Sabi na, binili ko to sa palengke, doon sa galing pa to sa templo, walang demonyo dito nakasali. Di okay lang. Pero pag Kristiyano, anong gagawin mo? Ang problema pa, mga kapatid, mahilig din sa okasyon ang mga taga-Corinto. Paano kapag na-invite ka sa wedding ng Corinth? Kakain ka ba ng pagkaing nakalagay sa hapag kapag kasalan? Ilagay nyo sa context ng Pilipino. Paano pag ninong ka, hinapag sa'yo yon? Will you eat? Will you not? Ito po yung problema nila. Will I eat? Kakain ba ako? Hindi ba ako kakain? Paano ko masisiguro yung pagkain hindi inalay sa Diyos-Diyosan? Mukhang magkaiba siya sa piyesta ng Pilipinas. Ano po? Tama ba ako? Sino po yung naganda na nasubukan maganda sa piyesta? Pwede niyo pong itaas yung kamay niyo. Kami lang ni Girlie. Hindi kayo naganda sa piyesta? Kaya pala madali kayo na-born again. Ate si Ma. Ate si Doc naganda sa Casco Roger. Pag naghahanda po kami, wala kaming kaugnayan. Na inaalay namin po yun. Sa amin kasi si San Sebastian. Hindi nga namin alam na yung piyesta namin San Sebastian yung patron ng Tarlac City. Kaya pag pumunta po kayo sa Cathedral ng Tarlac, tumingala kayo, lumayo kayong konti, nandun po yung si San Sebastian na pana. Kaya biro nila siya daw yung original na tak-tak mo dancer. Hindi namin alam, yun pala yung sa amin. Ang conception is Immaculate Conception sila.
Pero di namin alam nag-aalay doon. Pero merong mga tao nag-aalay doon sa, alam niyo yun? Sa mga altar nila na maliit na plato na merong karne. Pero wala pong kaugnayan yun na pinapabless niya yung pagkain na nakahapag. Ang totoo nung pinapakain niya yung Diyos-Diyosa niya doon sa ano. Yung mga naglasing, alam niyo to, ay wala pala dito. Yung mga naglalasing, alam po nila to, ano. Yung mga lasing, yung mga nalasing ko, yung mga mangiinom, may technique po sila what they do. Bago sila iinom, yung isang shot, itinatapon. Parang ako lang Ay, tinatapon yon. Bakit sabi ko, bakit nyo tinatapon yan? Baka merong lamang lupa dito, pastor, gusto rin siyang makashot. Kaya sa kanya, share mo na, sa kanya yung unang shot. Misang biro yun, pero ginagawa nila regularly yun. Halos lagi nila yung ginagawa. Lalo kapag may inuman, hindi po ito kakahalin tulad sa mga bartek na laging umiinom po. Ito yung magiinuman sila. Kaya mga kapatid, mukhang magkaiba yung piyesta, na ideya ng piyesta. Mukhang magkaiba naman itong nandito. Mukhang hindi naman yung mga piyestas natin, mukhang hindi siya offered to idols. Tama ba? Magkaiba? Magkaiba din po, kasi Gentiles na yung pinag-uusapan po natin. Kaya sa Acts, yun po yung issue. Ano yung pinagbabawal? So specific lang naman. Food offered to idols, sexual immorality, at dinuguan. Ayon dugo. Ayun po yung mga pinagbabawal. So, loud and clear. Kaya po yun yung issue nila. Ngayon, ito po yung problema. Pagdating nyo sa ibang part ng chapter 8, yun po yung issue nila. Sabi nila, hindi naman totoo yung Diyos-Diyosan. Kaya yung pagkain na pinag-uusapan natin na offered to idols has nothing to do with evil spirits sa atin. Yun po yung matatalakay natin in the future. Kaya po ganun yung pag-aalay, maintindihan natin. Food offered to idols, hindi to simpleng kinukuha sa temple, yung tira ng pare, binebenta sa palengke, tapos binibili po ng mga tao. Para lang makasiguro sila na walang evil spirits. Pero ayon sa verse 7 and following, wala naman talagang effect yan. That's why mayroon pong kumakain, mayroong hindi. Ngayon, anong problema natin? Hindi pa ako nakakalayo. No? Sabi sa verse 1, now concerning food offered to idols. So, yun na po yung idea ng we know that all of us possess knowledge. Ito yung kaya issue nila. Lahat tayo ay mayroong kaalaman. Ang tingin ng iba is about their maturity patungkol sa pag-handle po nila ng pagkain ng offered to idols. Ang sasabihin ni Paul, not everyone, pagdating niya po doon sa isang part. Itong sagot po ni Apostol Pablo. Knowledge pop up. Knowledge pops up. Ano ibig sabihin? Ang kaalaman ay nagbibigay ng kayabangan. Basahin ko po sa Tagalog. Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Yan po yung linya ng taga-Korinto. Ang kaalaman ay nagpapaklaki ng ulo. Ayan, nagbibigay ng kayabangan. Nagiging linya po ito na ginagamit po ng mga tao, especially Christians. Ginagamit po ng mga Kristiyano yung knowledge pops up. Sinasabi nila kapag ikaw ay maraming alam, ikaw ay nagiging mayabang. Depende po yan kung ano po yung pinag-uusapan. Na ang mga taga-Korinto kasi mayabang. Ang pinagyayabang talaga nila ay kaalaman. Mula chapter 1, problema na nila ang kayabangan sa kaalaman. Ang pinagyayabang ng mga taga-Korinto is their knowledge. Ano po, kaya ang sinasabi ni Paul, ang kaalaman ay nagbibigay o nagpapalaki ng ulo. Anong ibig sabihin? Yung iba,
kapag mayroon ng nalalaman, nagyayabang na sila. Yun po yung ideya po nito. Um, Tinanong ko yung isang pastor, sabi ko, bakit parehas lang tayo ng problema sa Tagalog? Ba't di kayo mahina kayo sa Tagalog? Bakit yung, naintindihan naman po nila yung Tagalog, ano? Bakit sa Visayas and Mindanao, may problema kayo sa Tagalog? Dalawa po yung natanong ko, yung isa, iba yung sagot. Sabi nung isa, hindi kami, yung mga taga Mindanao, sabi na hindi nagtatagalog kasi si Miss Wari hindi nagtatagalog, English, sabi niya. Hindi ko alam kung totoo yung connection niya, ano. Yung isa, sabi niya, hindi sila nagtatagalog kasi yung mga Bisaya na napunta ng Luzon, pagdating sa Bisaya, Tagalog silang yayabang, sabi niya. Ayun yung idea nila. Mukhang yung kaalaman ay nagpapalaki nga ng ulo. Pero ba ang kapatid, pag pinag-uusapan ang kaalaman, hindi naman ito pinagbabawal ni Paul eh. Samahan niyo po ako sandali. Sa Romans 15, atras po kayo, magkatabi lang naman. Sa Romans 15, verse 4, Romans 15 verse 4, ganito po yung nakalagay. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. And then, kung ito ang linya ni Apostol Pablo, binibigyan niyang pansin yung kahalagahan ng kaalaman. It's kaalaman sa salita ng Diyos. Mahalaga para sa kanya ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkakaalam ng salita ng Diyos. Sa Colossians chapter 1 verse 9, samahan niyo po ako para I just want to prove my point. Sa Colossians 1 verse 9, ganito po yung nakasulat. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Ito yung pagkakaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Colose na sila ay nakaranas ng biyaya ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan. That's why ito yung panalangin namin. Sabi niya, na kayo ay mapuspos ng kaalaman sa kalooban ng Diyos at magkaroon kayo ng spiritual wisdom and knowledge. Ganito pala kahalaga ito. Maunawaan nila kung paano sila mamuhay sa balat ng lupa. Ganon din po yung sinasabi niya doon sa Colossians chapter 3 verse 10. Ang sabi po niya doon sa verse 10, and have put on the new self which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Mahalaga, mga kapatid, ang pagkakaroon ng kaalaman at malalim na kaalaman sa salita ng Diyos at sa pamumuhay sa balat ng lupa. Minsan merong mga nagba-Bible study, sabi nila, hindi rin maganda pumasok sa Bible school kasi mga gumagraduate doon ang yayabang. Siguro iba yung naintindihan nila about Bible school at kung saan napuntang Bible school yung tao na nandun. Ano po? Marami na po ako nakitang graduate ng Bible school ng baba ng loob. Pero meron ding mayabang. Okay, balance naman tayo. Meron pong mayabang, pero merong mababang loob. Maganda ba ang nagba-Bible school? Yes. Maganda po.
It's not simply marami kang magkikilalang mga pastor. Mababaw na pa idea po yan. It's, you will learn. At siyempre, depende sa Bible school na pasukan mo kung anong Bible school ka makakapasok. They have their own pride. No, merong mga gumagraduate sa Bible school na akala mo kapag hindi ka kasama sa denomination nila, wala nang pag-asa yung Kristyanismo sa church ninyo. Kaya sabi nung isa is, kapag hindi ka ganitong denomination mo, bahala ka sa buhay at sabi ni pastor, mapapariwara ka, sabi niya. Parang duda naman ako sinabi ng pastor yon. Pero yun ang paniwala nila. Kapag hindi ka kasama sa denomination nila, di ka sa kamukhang gano'n na umaatid, yung naka-attend ka sa isang evangelical. Actually, evangelical talaga yung ginamit. Kaya na high blood ako. Sa evangelical ka pumunta, baka mapapariwara ang buhay mo. Maliligaw ka sa pag-a-apply ng salita ng Diyos. Mga kapatid, that's in Christendom. Merong mga ideas na ganon, posible ngang nangyayari ang mga bagay na yon. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi dapat tayo nag-aaral kasi tayo magiging mayabang. Actually, habang natututo tayo, the more dapat tayo nagiging humble. Bakit? Lalo mo nakikita at nauunawaan kung sino ang iyong Diyos at lalong bumababang yung kalagayan. Tingnan nyo. Kapag dumadaming kaalaman natin patungkol sa Diyos, lalo ka manlilid sa iyong sarili. When angels worship and sing holy, holy, nagtatakip sila ng muka. Ganun kababa yung kalooban ng mga anghel na natira. Pag sila'y sumasamba sa Diyos, hiyang-hiya sila dahil ang Diyos ang kanilang kaharap on that day. When we come together, God is present. Ano yung attitude natin? Merong isang quotation, ganito po yung linagay ng isang pastor. Sabi niya, you do not go to church to worship. Sabi niya, hindi magandang pananaw yon. Anong maganda? Pumupunta ka sa simbahan kasi sasambahin mo ang Diyos na kataas-taas. Sabi niya, magkaiba yon. Hindi ka dumarating dito kasi sasamba ka. Sabi niya, mahina, hindi maganda yon. Ang tama, magpupunta ka sa church para sambahin mo ang Diyos na kataas-taas. Very different. Bakit? Yung iba, sasamba kapag ganado. Ganado ako kaya I want to worship. Paano pag hindi? What if wala ka sa mood? Will you worship? Kapag hindi mo alam at nauunawaan yung Diyos na sasambahin every Sunday, alam mo, sasamba ka lang, mababa talaga siya kasi kakanta lang. Just simply follow the rituals. Kakanta, mananalangin, magme-meditation, mag-aalay ka, tapos makikinig ka ng salita ng Diyos. Those are rituals. Pero pag nandito ka, kasi alam mo ang Diyos ang iyong sasambahin, and you will give respect to every line that you will sing. Pag ginawit mo immortal, invisible, papastorit rituals, walang emosyon, hindi ka mo nang, I bow my knees. Okay. Bakit ka nagbabaw? Kasi mababa ka and you have a great God. Pero doon sa immortal and invincible, sino ba yun? He's the wise God who made the whole creation. He's the wise God who sustains all things by His powerful word. Ang sabi ng Isaiah, He holds all things. Kung hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, nasa ng dulo ng universe? Gaano siya kalayo? Gaano kalayo ang pinakamalayong planeta?
hindi pa natin nahahanap ang dulo ng Milky Way. Milky Way pa lang. Tapos sasabihin sa atin, there are thousands of galaxies. Kung may 1,000 galaxy na lang, kunwari, at hindi pa natin nararating kahit ng telescope yung dulo ng Milky Way, gaano kalaki ang Diyos na mahawak? Gaano ka kalaki kumpara sa Milky Way? Gaano ka kalaki compared to God? And you're so tiny. When you come to worship, you're worshiping a great God. That's different. Hindi yung ganado ka, doon ka lang sasamba. Dahil yung kanta, maganda yung tunog para sa'yo, and then kakantayin ko yun kasi maganda yung tunog para sa akin. Paano hindi pleasing sa'yo yung tunog? Alam niyo ba na merong simbahan na merong dalawang worship service? Sabi ko sa pastor, bakit dalawa po yung service ninyo? Masyado kayong marami. Actually, hindi nga eh. Bakit po dalawang service nyo? Kasi yung umaga, hymns. Yung susunod, contemporary. Pang matanda, pang bata. I don't think so that they know worship. Then we please ourselves. Pag sumamba yun, ang piniplease lang no, sarili niya. Kasi kung ano yung pangganado sa kanya, kasi pag matanda, pastor, medyo malumanay na yan eh. O kaya hymns ang gusto niyan. Eh yung gusto nila rock and roll. Ang Diyos, anong gusto? Hindi gusto lang natin what please us, yung nakakatuwa sa atin. Yung ganun po kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. You know the theology in worship. Kapag marami kang alam, mapapansin din po ng iba ang pinagkaiba how you live and how you act in circumstances in life. Bakit kailangan nakapalda yung babae? Hindi siya pwede magpantalon. Kasi kasalanan po yon. Sabi sa Deuteronomy, dapat ang lalaki hindi magsusuot ng pambabae, yung babae hindi siya pwede magsuot pang lalaki. Kaya yung babae hindi pwede magpantalon. Talagang hindi pwede magpantalon na pang lalaki yung babae kasi yung damit, pantalon ng lalaki, karaniwan walang puwet. Halos pag sinuot po ng babae yun, hirap na hirap po yun. Hindi rin pwedeng mag-low waist yung babae, di maganda itsura. Kahit po sa blouse merong overlap. Kung ano yung nakapatong dun sa isa, may batas ang mga sastre. Pag lalaki, pag ganon. Pag babae sa kabila, may batas po yun. Kaya pag nagpantalon po yung babae, hindi siya namimili. Kaya nga pag pupunta kayo sa mall o sa department store, may bilihan ng women's section, may pantalon. Pagdating mo sa lalaki, men's section, hindi na lang sama-sama Alam niyo po yun, sama-sama na lang lahat ng pantalon dyan, lalaki, babae, bahala na. There's a difference with that. Kaya kung yung makitid yung kaisipan mo at pananaw mo, bawal isuot, kaya bawal yung lalaki magpantalon, etc., etc. Huh? Meron silang sistema sa pananamit, kahit po sa sapatos, magkaiba tayo. May disenyong iba. May nilalagay po sila dahil sa pinagkaiba nila sa sistema po ng babae. Pero sa kulay, may nagpipick ng lalaki, kahit sa damit, may nakapink. Sa Amerika, hindi pa kaya yan. But, ano ba yung sinasabi ng mga bagay na yun? Tapos yung iba, bawal maikli ang buhok, mahaba ang buhok sa church. Ang lalaki. Alam niyo bakit? Kasi natatakpan yung tenga, hindi maririnig yung word of God. O paano na yung babae ay? Yung babae umaaten sa church para lang Paano niya maririnig ng babae mahaba din yung buhok? Pang lalaki lang pala yun dapat. Alam mo yung mga senaryo. Tapos bawal maikli yung buhok ng babae. Okay, good.
Kailangan below the shoulder. O, yung hindi below the shoulder yung buhok, magsisi na kayo, backslider kayo eh. But they have rules for that. Kahit po yung nanggugupit, alam niya. Pag babae, alam na yung gupit. Kahit magpaikli yung buhok yun, babae pa rin ang itsura. Alam po nilang gawin po yun. Kaya hindi siya pwedeng gamitin na yun. Ang problema is the knowledge of that. Ano ba yung kahalagahan at, alam niyo ba yun? Mahalaga ba ang kaalaman? Yes. Pero kapag yung kaalaman pinagyayabang mo na siya, yun na po yung problema. Sabi niya, nagpa-pop up yan, nagpapalaki ng ulo. Anong mahalaga? It's the love we have. So, apply natin sa Korinto. In-apply kasi ito sa Korinto. Sabi niya, yung iba hindi makakain ng karne na binili sa Corinth market. Okay. Pag kumain ba ako, ma-offend siya yung kasama ko o hindi? Alam ko, pwede ko siyang kainin. Wala naman talaga itong effect. Pero ma-offend ko siya. Anong gagawin ko? Doon po papasok yung unahin ko yung pagmamahal ko sa kanya. Kung ma-offend siya, titiisin ko ng maggulay muna. Intindihan po natin. Ang unahin is yung pagmamahal muna. Pero, hindi naman pwedeng overemphasize mo yung pagmamahal without telling the people of the reality of things. Ito sinasabi ng Bible, ito yung nakalagay. Pero para sa'yo, I want it. Yun po yung problema ng knowledge. May knowledge ka, ayaw mong intindihin yung iba, they have to follow you. Hindi po siya pwedeng gano'n. You have to be considerate with others. Doon papasok yung pagmamahal. Especially, knowledge end, but loves continue. Ganyan po yung issue nila pagdating nyo ng Corinthians. Magkakaroon sila ng issue sa payabangan, sino pinakamagaling sa kanila mag-speak in tongues dahil doon daw nagsasalita ang Diyos through speaking in tongues. Oo nga, magaling ka nga, wala ka namang pag-ibig. Ano yun? Wala rin. Naintindihan niyo ba, mga kapatid, yung connection? Verse 2. If anyone imagines that he knows something, ito naiisip niya, sabi sa Tagalog, kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Kung merong nagyayabang na parang ang dami niyang alam, ang sinasabi ni Paul, wala pa siyang alam. Why? Because love is not included in it. Kasi kung marami kang alam, hindi mo pinagyayabang marami kang alam. Pag pinagyayabang mo na marami kang alam, wala ka pang alam. Dahil yung maraming alam na totoo, hindi mayabang. Hindi niya pinagyayabang, marami akong alam, etc., etc. And then it will bring us back to the Lord. Sabi na sa verse 3, but if anyone loves God, he is known by God. Pero yung merong pagmamahal sa Diyos, which is the agape love, kilala siya ng Diyos, which means may ugnayan sila. Why is that? Anong koneksyon ng line? Yung Kristiyano na mayroong pagmamahal sa Diyos, minamahal din ng Kristiyanong yun yung mahal ng Diyos. God loves someone who has a lot of knowledge. God also loves someone na kokonti lang ang kaalaman. Mahal niya yung matalino, mahal niya rin yung hindi matalino sa kanyang pamilya. Mahal niya yung bihasa sa maraming bagay, mahal niya rin yung kokonti lang ang kabihasnan sa maraming bagay. Kung mahal mo ang Diyos, then you also love these people. Pag tayo nagyayabang, we downgrade others. And that's not love. Ang isang mananampalataya, mahal niya ang Diyos.
At yung nagmamahal sa Diyos, minamahal din siya at kilala siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, anong issue ng taga-Korinto? It's not simply about concerning food to the idols. Ang problema nila, alam ng lahat ng tao, yung mga panuntunan sa sacrifices ng Corinth. Kaya sinasabi nila, mahalaga ang kaalaman at alam natin ang lahat. Sabi ni Paul, nagyayabang kayo. Hindi lahat alam. We tend to assume some knows. Kahit po yung mga Kristiyano, pag pinag-uusapan po natin yung Biblia, sinasabi ng iba, dapat alam na yung Kristiyano siya eh. Not everything. Hindi po lahat alam ng isang mananampalataya kahit nabasa niya ang buong Bible. Di mo pwedeng sabihin, dapat alam mo yung mga principles na to kasi Christian ka eh. Not everything. Kapag yung kapatid mo sa pananampalataya mahina at kokonting kaalaman, you tend to go alongside. Minahal ito ng Diyos. Mamahalin ko rin and help them grow. Intindihan po natin, hindi to yung meron kang alam tapos pinagyayabang mong marami kang alam. O ngayon, wala ka namang pag-ibig, di wala ka rin kwenta. Kaya mga kapatid, alam ko po nararanasan nyo to. There are times you don't agree to others. There are times na yung tingin mo sa yung kapatid mo, ba't hindi niya alam ito? Ba't hindi niya magawa ito? Na ipipreach naman, baka talagang hindi niya alam. Love them and go alongside with them. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung anak ng Diyos, and then you help them grow and understand. But offended siya sa ganito. Then kung ma-offend siya, then alam niyo ba yan? Kung na-offend siya, baka weak pa siya dyan, then help them go back. Huwag namang ipamukha sa iba na bobo sila, ikaw ay bright. Help them. Encourage them. Do not downgrade them. At huwag mong ipagmayabang na ikaw ay matalino, maraming alam. Sinasabi ni Paul, wala ka pang alam kapag ganun ang iyong attitude. Because love is not there. Ang taong maraming alam, ang Kristiyanong maraming alam, will apply the word. I-apply niya ang kanyang katalinuhan na may pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming mga issues. Mga taga-Korinto, ang issue nila is pagkain, inialay sa Diyos-Diyosan. Sa iba, hindi naman nila ito problema. Pero sa amin, mayroong parte po ito. Sa mga marami ng alam, tulungan niyo po sila na hindi magyabang. But show their love to others. Sa mga palagay nila na kukunti pang kanilang kaalaman, they would learn how to listen. Paano maintindihan ng salita ng Diyos ang inyong panuntunan? Dahil sa lahat ng ito, ang isang mayabang na matalino ay hindi tama. Ang konting kaalaman na walang pagmamahal ay hindi tama din. Kaya nawa pangunahan kami ng pag-ibig at ang pag-ibig na to ay in-impart nyo sa amin nung manahan kayo sa aming puso. Then we could love one another because you have loved us first. Ganon din nawa kami, mamahal namin at maibig namin yung mga kapatiran namin in their strength, in their weakness, in their knowledge, ano man ang level nito. Help us how to be patient with one another and how to express our love para ang bawat sa amin ay lumago sa kanyang pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.